Kinabahan dahil nung before last lap, tinraining namin siya. Umuwi na ng alas 4. Tapos nawala na ako ng pag-asa nun eh. Tapos ayun, so sobrang talagang homing instinct talaga niya, mataas. Hindi niya kami binigo. Sa BBCM halos umako to ng 800. Tapos sa mga pooling nito, sa mga maliliit na club, halos umabot dito ng mga 300 plus. Halos 1.1M din mahigit. Tapos Wigo, pinanalo niya. Yon, magandang araw sa inyo mga kaibon. Nagbabalik ang Juan Arturo Vlogs. And for today's video, nandito naman tayo ngayon sa Quezon City at may nabisita ulit tayong magaling na Pigeon Puncher. Yang gusto makilala at makita, tara samahan nyo ako. Let's go. Good morning mga kalapatids. Ako nga pala si T-Max Lo. Pasyal ko kayo sa Lo. Yon, tara samahan nyo kami. Let's go. Ito pala yung mga breeder ko, SDR BBC 2024. Ito mga kaibon. May ilang pair to, sir? Dito sa baba, nasa 40 sila eh. 40 pairs. Tapos sa taas, 18. Ang nakasalang din natin doon, mga colony breeding. Ano-anong gamit yung bloodline dito, sir? Marami sir, may Reiso, may Anson Ong, may mga imported din, mga Benito Cocker, saka yan, mga ano na namin, mga pan-share na big low na nagcha-champion dito sa local. Tapos nagsisingit ako ng imported para kailangan natin ng bilis eh. Lalo na pagdating ng norte. Ito, pakilala ko yung mga ano ko, stocks. Ito, may papakita ang ibon si Sir Denmark na malupit. Nag-produce na to ng 16 overall. Ito 2K banded ni Idol Benito Goque. Naglalabas ng winner sa amin. Ito mga kaibon. Ang direct anak ni Tutubi, yung signature ni Boss Idol Benito Goque. At isa na siya, pang MacArthur. Ito, naka-ready na. Bali ngayon lang kasi kayo, sir, nag-breed ng pang south. Kaya pa naman yan. Kasi mahilig ako sa mga bata eh. Kasi gawa nung gusto kong matulin, saka kumbaga, mabilis lang ang trapping ng mga YPs. Kumbaga sa edad nila. Yung iba naman kasi gusto matured na, di ba? Opo. Ito yung naman ang asawa naman niya is kapatid ng second place tagod din sa ang naglaban nun halos 2,800 birds. Ito mga kaibon. Itong blue bar, sir. Yan. Bali hindi nyo mo na binaklas yung pairing nila, sir. Hindi na sila na lang inulit ko kasi consistent talaga sila nagbibigay talaga ng panalo. Tapos ito rin. Yan, mga mga naglalabas ng winner. Ito naglabas na to ng 6K winner, 2K winner. Yan. Ito mga kaibon. Ano ang bloodline nito, sir? Ano to? Tergy Celis. Okay. Pang north and south, sir, na breeder mo. North and South na. Tapos, ito yung nakaraan na latest ng 2-time tag team winner namin sa live. Ito. Galing. Yung nanay. Hindi ka, sir, mahilig magbaklas ng pairing. Oo, hindi ako nang. Pagka nakita kong may potential na ibon, tsaka every year nagbibigay ng panalo, hindi ko na inaawa. Ito naman, magbulang ng second place namin. Ito na-auction namin sa Thailand. Solid to mga kaibon, no? Anong bloodline na to, sir? Ano to eh, Hoymans. Mga imported line sa pasok, mga hairbots. So nakuha niya yung speed sa hairbots kasi naglabas doon ng lab champion sa Cavite ng Calbayo. Yung tropa natin doon na naglipad. Ng second place Tagudin, ito yung tatay. Aba, ayos oh. Second place. Sa'yo, sir, kamusta naman yung mga nilaro mo na anak nan? Okay naman, naman ng na panalo sa amin. Tsaka ito yung ito yung producer ng namin, ng winner, mga Reiso. Mga Reiso pala gamit ni Sir T-Max dito, mga kaibon, no? Ito kaya nagbibigay ito ng winner sa amin. Ang sabi sa amin ni Master Reiso, pares magulang ito overall champion. Ito mga kaibon, no? Solid. Lahat ng inanak sa'yo, sir, mga nananalo. Ng panalo. Nang nakaraan, nag 2 times North, tapos nag 9 overall champion sa BBC.
Ang naglaban, 7,000 birds. Dami. Yan, ito yung tatay nun, overall champion yung Master Race. Saan mo naman pinares yan, sir? Dito. Ito imported din. Ayun ang nanay. Ito naman ang hen. Tapos, nandito rin yung ano namin, nandito na si Ibyang, tsaka si yung overall champion namin ng car winner. Yan, pwedeng makita, sir. Tinocross ko na sila ngayon eh. Medyo lumakas na kasi nung una stress eh. Kaya ngayon sinalang na namin. Ito mga kaibon, no? Abangan natin yung mga magiging anak nito. Pero kamusta yan, sir? Simula nung derby, nung kinakarera mo? Naano pa ako dito sir, kinabahan dahil nung before last lap, tinraining namin siya. Umuwi na ng alas 4. Tapos nawala na ako ng pag-asa nun eh. Tapos ayun, so sobrang talagang homing instinct talaga niya, mataas. Yun, hindi niya kami binigo. Tapos nung last lap, ayun, kahit ano yung condition niya, medyo dahil nga na-stress nung pag-uwi nung before last lap. Kumbaga nagdilaw na yung kasi pag nagdidilaw na yung dumi nung pop, tapos kumakapit na yung pop niya dito sa is doon ay na yun ang sign ng stress yung ibon. Tapos yun, nirecover ko na lang, tapos magaling naman siya mag-self-recover. Kaya nakaano sa karera. Yun. Ano pong mga nahakot, sir, nung ibon mong yan? Halos to sa BBCM, halos umakot to ng 800. Tapos sa mga pooling nito, sa mga maliliit na club, halos umakot dito ng mga 300 plus. Halos 1.1M din mahigit. Tapos Wigo na pinanalo niya. Galing, oh. Kaya ginawa ng breeder ni Sir Denmark, oh. Nilipad namin ng SDR, MMFC 6K banded to. Tapos ginawa ko, maganda naman yung condition niya. Dahil first season ng BBCM, hinugot ko lahat ng mga gagawin ko sana ng stock bird dahil ang magulang nito pares imported, hindi pa ako nakapag-keep. Sabi ko, gusto ko maglaro sa BBC, nabuboard ako eh. Kumbaga parang may mailaro, ganun. Tapos yun, di ko alam na, di ko siya pinapansin dahil ang pumayat siya, tapos kasi nasalpok eh, pumayat, tapos di ko, try ko kung makare-recover ko. Tapos yun, nung time nilagay ko na sa taas, tapos di ko siya pinapansin kasi nga off nga yung katawan, nire-recover ko lang. Tapos di ko pa nga tinayaan to nung mga main sa 6 laps, 5 laps. Kumbaga, parang nakita ko yung motivation niya. Galing, tsaka lagi siyang nasa taas ng box birds kasi kasabihan kapag nasa taas ka ng box birds, malakas yung ibon. Oo. Kapag yung territorial, kumbaga tawagin, territorial. Yan, lagi siya nasa taas ng territorial. Kaya nakitaan ko siya ng motivation tsaka ng potential na okay. Kaya tinatayaan namin sa lahat. Tapos hindi kayo binigo nung ibon mong yan, sir, ano? Hindi. Nung kinakarera mo yan, sir, binigyan mo ng asawa? Oo, may asawa yan, mga T-Max. Kasi ginawa ko kasi yung pinagsama-sama ko sila doon, nagparisan na. Kumbaga, di na namin naawat. Yun, tinuloy na namin. Kasi nagmamotivate before derby pa. Ah, okay. Nung training, nagparisan na yun dahil nga sobrang na eh. Tapos ito yung niya, inross ko yung second overall ng BBC Pampanga, halos 12,000 birds daw ang naglaban. May tinulungan tayo na puncher na kailangan ng medical assistance. Nabenta nila yung ibon dahil nga kailangan ng funds para sa medical. Ayan, sakto second overall yung ibon, tapos captain. Kinoros ko kay 175. Yun, ayos ito mga... Ay, kukunin ni Sir Denmark, oh. Tanyo, ang dami ng ibon ni Sir Denmark pero kumuha pa rin. Siyempre, para makatulong na rin, sir, ano? Hindi lang makatulong, kumbaga na natin yun eh. Kumbaga, malambot yung puso natin, kumbaga hindi natin kaya na may ganong sitwasyon. Ayun. Ito nga pala yung second overall ng BBC Pampanga. Kasi kaya ako rin to na di na rin ako nagdalawang isip dahil bukod sa nakatulong, magaling yung ibon. Kasi ko yung ibon na dinanas ni 175 nung karera. Mahirap yung karera niyong, sir? Sobrang hirap kasi isipin nyo, galing Sinait, nagkaubusan ng Sinait, halos 2,500 birds.
12% lang yung nagpa-uwi sa 2,500. Tapos yung last lap, ang naglaban is 1,500 birds sa BBC Manila. Ang nakapagpa-uwi lang is halos nag-lock lang, 28 birds. Kaya ganun kahirap yung karera nung nakaraan sa BBC. Tsaka kaliwat kanan po yun. Nung una, nung sinayad, kaliwa nagkaubusan. Tapos kinabig ng kanan. Kumbaga, alam ko yung hirap ng karera tsaka yung ano. Tsaka yun, bukod sa nakatulong na tayo, nagkaibon pa tayo. Tsaka ano na rin dagdag materialis din sa loop natin. Kasi every year talaga nagdadagdag ako ng mga nagpapanalo dito sa atin sa local. Di ilan na lahat-lahat ibon mo dito, sir? Yung mga breeders lang pala muna. Siguro nasa 200 plus. Mga ganun. Ito, abangan natin yung mga magiging anak na ito. Bali, sa south na, sir, yung anak nan. Oo, sa south na. Iyan. Ang lahi pala na ito, Reiso Crack 52, bloodline niya. Oyos, may pasok din palang race to. Tsaka may istorya to, magaling talaga yung ibon kasi sabi sa akin nung katiwala is second lap is di na naasikaso nung may-ari gawa nung naoperahan siya sa naoperahan siya. Iba na nag-aasikaso, kumbaga mga kapwa pansier niya na. Iba na nagkondisyon, tapos iba na yung Tapos yun, di na masyadong natitraining dahil di nga na naasikaso. Is talagang magaling ibon saka para kay Sir Edwin. Shoutout sa'yo, Sir Edwin. Ang galing kumbaga, sir, tinulungan siya nung ibon niya, Tulungan talaga, tsaka para talaga binigay talaga sa kanya ni Lord para kailangan na din ng medical assistance. Yun, talagang, sir, yung ibon, hindi lang nakapagbigay siya sa atin, Tama. natutulungan din tayo. Tama. Sa BPCM dalawa, yung isa, yung first overall nangangailangan din is nag-dialysis. Tapos sila Sir Edwin, second overall. Yun, medical assistance din ang inano sa kanila dahil nga yung sa operation niya, tulong tayo sa mga nangangailangan. Yan, abangan natin mga magiging anak nan, mga kaibon.